Bakit? Kasi dinadaanan nga po natin isa-isa yung mga verses. So makibukas po kayo sa akin ngayon sa ating teksto for today. Nasa Galatians chapter 6 na po tayo. So nadaanan na po natin yung 1, 2, 3, 4, 5. Last time, pinisinimulan po ni Pastor James, Galatians 6 verses 1 to 5. Ito naman, no? Galatians 6 verses 6 to 10. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Ano po? So, sa lahat po ng sinabi ni Pablo tungkol sa kautusan, sa sulat po na ito, na mga taga-Galacia, na ang kautusan po ay hindi nakakapagligtas, na ang kautusan po ay nakakaalipin, na pinalalabnaw ng kautusan ng mabuting balita ng biyaya, at marami pa pong iba, ay baka naman po mga kapatid, magkaroon po tayo ng palagay na God's law is bad. No, kasi parang naririnig po natin, no, hindi ang kautusan ay hindi para sa atin ng mga Kristiyano, kundi nasa ilalim na po kasi tayo ng biyaya. Baka nga isipin pa natin mga kapatid, kung mabuti nga ba yung mga batas-batas. Sabi mo sa katay mo, sana wag. Na po, wag po natin pag-isipan na masama yung batas, masama yung kautusan. Bakit? Because Paul assures us that God's law, though it cannot save, hindi ka kayang iligtas ng kautusan, na po, is good. Romans chapter 7 verse 12, sabi po doon, the law of God is righteous, it is holy, it is good. No po, hindi lang tayo makasunod dahil ng ating kapos, no po, at kulang-kulang at bagsak na kalagayan sa harap ng Diyos. Kaya hindi po makasunod ang tao. Kaya pag nakalagay, bawal umihi rito, kung saan pa nakalagay yun, dun mapanghi. Tama mga kapatid? Kung saan nakalagay, bawal tumawid, dun nagtatawiran. Ano po? But Paul assures us na ang God's law, good po yan. And it was given for a good purpose. Galatians chapter 3 verse 24, bakit binigay po yung God's law? Because it served as a guardian. Ito po ay teacher na ginabayan po, no, yung mga taga-Galacia, ginabayan po yung mga nasa ilalim ng kautusan. Pero nang dumating na po si Jesus, itinuro po sila ng kautusan kay Jesus. Yun ang kordero ng Diyos. Yun ang tagapagligtas. Hanggang dun lang po ang papel ng kautusan. Now, for our information, si God po nagtatag din ng ibang batas bilang bahagi po ng kaayusan sa kanyang creation. We call them natural laws. Sabihin nga po natin, natural laws. Natural laws. Halimbawa, yun na lang, pinaka-common, gravity. Ano po? Gravity. Kapag binali mo ang law of gravity at hindi mo ito sinunod, may mababali sa iyo. Tama mga kapatid? Kapag sinabi ng nanay mo, anak, huwag kang umakyat dyan sa puno ng kabatis. Ay, hindi. Sa puno ng duhat. Baka ikaw ay bumagsak. May law of gravity, nadulas ka ngayon. Ano mangyayari? May mababali ba? May mababali. Kaya nabali yung buto mo dahil nabali yung sanga. Nabali yung sanga, tapos nabali ang buto mo. Ikaw ay nagkaroon ng sprain. O kaya, kung ikaw man ay may gymnastics class, tapos habang nag-gymnastic class ka, ikaw ay nandoon sa pool, nag-daydream ka tungkol sa crush mo. Ano mangyayari mga kapatid? Nalimutan mo na sa ere ka, may law of gravity. Po? So agad-agad ipapaalala po ng natural law ng gravity na dapat mo siyang respetuhin. Bakit? Kasi binali mo siya. Our personal health is also subject to natural laws. Kung ang diet mo palagi ay chips, sikuhin mo nga yung katabi mo. Oy, chips daw. Kung ang diet mo lagi ay ice cream, ay cake, processed meat, kung hindi po natin matandaan kung kailan yung huli po tayong masarap na tulog dahil lagi po tayong nagpupuyat,
Na po, kung ang pinaka-exercise mo na pala ay yung pag-abot sa remote control ng TV. No, exercise ko na yun. No? Kasi hihiga ka na naman doon sa sopa at ikaw na naman ay magpipipindot. Kaya pala may muscle na yung iyong ano. Kapag ganun po mga kapatid, we are going to pay with poor health. Hindi po ngayon. Pwedeng hindi ngayon. Pero sa banda-banda riyan. Why? Because that is just the way the body works. Ano po? Through natural laws, binabago-bago po ni Lord ang seasons. Ano po yung panapanahon? Tingnan niyo po ito, Genesis chapter 8, verse 22. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Ano po? Nandito pa po ba ang earth? Nakatungtong ka pa rin ba sa earth? Kung nakatungtong ka pa rin ba sa earth, meron pa rin bang seed time? Eh kung meron daw seed time, may harvest ba? Kung meron bang cold, may heat? Sabi mo, sana dumating na yung cold. No po? Sawa na tayo sa heat. Kung meron bang summer, may winter? Kung meron po bang day, may night? Kagabi lang, kana night. So ngayon tayo po ay nasa day and maya-maya lang ilang oras na night na naman. Kaya sabihin natin, ang bilis naman ang oras. Ano po? Bakit nga? Kasi nga, cycle po ito. You see, mga kapatid, dumadaan po ang mundo sa cycles of change. Ganun kasi ang pagkakaset up ng Diyos. Kaya, planting and harvesting suggests another natural law. Kung saan ang mga binhing itinanim sa lupa ay magiging mga bungang aanihin naman dahil ito po ang batas na siyang inspirasyon po ni Pablo sa ating pong teksto ngayon. Ano po? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating Freedom in Christ series sa Book of Galatians, pag-usapan po natin yan, isang mensaheng pinamagatan po nating The Law of Planting and Harvesting. Sabay-sabay nga ho natin sabihin, The Law of Planting and Harvesting. Praise God. So, ready na po kayo mga kapatid? Simulan po natin. Pagdating po sa mensahe natin ngayon, dalawa po ang pag-uusapan natin. First, we're going to talk about the principles. Then, we're going to talk about the practices. Ready? Okay, unahin po muna natin yung principles. The principles of this law. Anong ang law? The law of planting and harvesting. Actually, ito pong principle na ito, apat po sila under po ng law of planting and harvesting. Isa-isahin po natin para mas ma-appreciate natin yung sinasabi po ni Pablo sa pag-aaral natin yung pinaka-teksto natin mamaya. Okay? Tingnan po natin itong apat na laws na ito. Number one. Law number one. We plant and harvest the same kind. Do you believe this? Do you believe, mga kapatid, that we plant and harvest the same kind? Kaya pag nagtanim po tayo, mga kapatid, ng pakwan, huwag kang umasa na aani ka ng ubas. Amen, mga kapatid? Bakit? Because we plant and harvest the same kind. Kaya pag ang tao ng anak, aba ang anak niyan ay tao rin. Why? Because you plant and you harvest the same kind. Ang aso ay manganganak ng tuta na magiging aso. Ang pusa ay nanganganak ng kuting na magiging pusa pag malaki na. We plant and harvest the same kind. Isaksak po natin yan sa ating pong kaisipan. Number two. Law number two. We harvest in a different season than we plant. Hindi po pwedeng maging magsasaka ang mga mainipin. Mainipin ka ba? Don't plant. Bakit? Kasi pag nagtanim ka, kapatid, hindi pwede na pag tinanim mo na, tapos nandun ka na sa loob ng bahay mo, sisilip-silipin mo ngayon yung tinanim mo. Nandun ngayon, nakadikit yung mukha mo doon sa iyong sa bintana, tapos tinitignan mo, binabantayan mo kung tumutubo na, o kaya dahil naiinip ka, lumabas ka pa, dala-dala mo yung trowel, tapos hinukay mo, tinitignan mo, ano kaya? Tumutubo na kaya? Eh, katatanim mo pa lang kanina. Sabi mo sa katabi mo, bawal mainip. Bawal pong maging mainipin ang isang magsasaka. Kailangan, hayaan niyang magtulong-tulong ang araw, ang tubig, ang binhi, ang lupa, para mapatubo yung ani. Nagawa na po niya yung papel niya. Amen, mga kapatid? Aasa na po siya ngayon, sasampalataya na po siya sa kayang gawin ng iba. The sun, no? Water, yung binhi, yung seed, and the soil. Kaya po, pag nagtanim po tayo, wag po nating asahan na bubunga na yan. Bakit? Kasi sabi doon, we harvest in a different season than we plant. Sabi mo sa katabi mo, aani ka rin. Pero hindi mo na ngayon. Amen?
sa susunod na season. Kuha po natin mga kapatid, payag ba kayo doon? Yes. Okay, number 3, we harvest more than we plant. Galing. Sarap nito. We harvest more than we plant. Iilang binhi po mga kapatid ang kailangan para makaani po tayo ng maraming kamatis. Isang binhi lang po ng mais ay umuusbong ang isang matibay na puno ng maraming mais. Pag hindi nyo pa ito nasagot, ewan ko na lang. May isang bunga, may isang puno, ano ang bunga? Yung mga matatandaan nakasagot. May isang puno, ano ang bunga? Mais. Mais ang puno, ano ang bunga? Mais. At kapag nagtanim po tayo ng puno ng mansanas, hindi lang naman po natin na-enjoy yung puno, kundi yung marami pong mansanas na bunga nito. Ganon din po sa saging. Di po ba? Nakakita na po tayo ng saging na, biruin mo, may mga bunga mula po sa tuktok hanggang sa sahig. Hanggang doon po sa lupa. Bakit po mga kapatid? Because we harvest more than we plant. Sabi mo sa katabi mo, hindi madamot si God. Amen mga kapatid? Hindi po madamot si Lord. Nagtanim ka na isang binhi, pero sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at yung law na nilagay niya na doon sa binhi, pararamihin niya yung iyong itinanim. Ano po? So napansin po natin, kahit napakaliliit ng binhi, parang wala ngang kwenta, at akala po natin walang buhay, pero sa paglipas po ng panahon, lumalaki po ito. At marami po ang mga bunga nito. Number 4, o letter D. Law number 4, we can do nothing about past harvests, but we can do something about future harvests. Sabi po ng mga na-broken heart, what's past is past. Ganon din po sa harvest. What is past is past. Wala na po tayong magagawa sa ani ng isang taon. Kung binagyo man yan, kung yan man ay nakulisap, o yan man ay hindi na ibentang mabuti, wala na po tayong magagawa sa past harvest. Pero maaari tayong matuto mula rito. At pwede po nating gamitin ang natutunan natin upang mas maging matalino po tayo sa pagtatanim sa susunod at nang maalagaan po nating mabuti yung ating ani habang lumalaki po ito. Amen mga kapatid? So yan po yung 4 na principles of this law of planting and harvesting. And siguro habang pinapakinggan po natin, na ikukonekta na po natin yung agricultural planting saan? Sa spiritual planting and harvest. Why? Because all truth is parallel. Sabihin nga po natin, all truth is parallel. Ibig sabihin, kung totoo man yan sa agricultural, yung mga prinsipyong yan, pag dinala mo yan sa spiritual, totoo rin yan. The same principles, ng planting and harvesting. Kaya kapag nagtanim po tayo ng makasalanang kaisipan, kilos, gawa, ugali, asal, aanihin po natin ang bunga nito. Pagdating naman sa paglagong Kristyano, di po ba't maraming seasons ang inaabot para ikaw mula nang ikay sumampalataya kay Kristo? Halimbawa, ako po, April 24, 1985 na born again. Ngayon po, kapi-59 ko. So, ang tagal-tagal ko nang nakakilala sa Panginoon, ang dami ng seasons ang lumipas. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin tinuturing yung sarili ko and walang dapat magturing sa sarili niya na perfect sa behavior. Amen mga kapatid? In fact, lagi ko po ipinapaalala, lagi ko po sinasabi, lahat ng ibinurol ko at lahat ng inilibing kong namatay, may struggle pa rin sa sin. Tayo pong lahat mamamatay na may struggle pa rin po sa kasalanan. Pero ang masarap doon, binuran na po ni Kristo, pinayaran na po niya ang lahat ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Bayad na! Ang ginagawa na lamang po natin ngayon mga kapatid ay tayo po ay nag-aaral para makita po natin, ay hindi ko na pala dapat gawin yun. Kaya yung pong identity po natin sumasalin na sa ating behavior. Kaya unti-unti nababago ka na ngayon. Sabi mo sa katabi mo, you are not sinless, but you sin less. Amen mga kapatid? Hindi po tayo sinless sa ating behavior, but now, dahil Kristiyano ka na, nasusumpungan mo na, araw-araw, I sin less. Dati, talagang automatic ako, I grab that opportunity to sin, lalo nung makasalanan pa tayo. Pero ngayon, hindi na. Pakunti na ng pakunti. Kaya nga sinasabi po natin, yun pong may mga bisyo-bisyo pa,
na born again na nakakilala na sa Panginoon, ano po, tapos biglang meron lang umusok sa kanyang bibig, huwag natin pagalitan. Bakit? Sapagkat hindi po natin alam, dati nakakatatlong kaha siya, ngayon kalahating kaha na lang. Amen mga kapatid? Dati araw-araw, nasusubaybayan niya yung number, pero ngayon, paminsan-minsan na lang natutukso ng pakonti-konti. Bakit? Kasi nga, patuloy tayong binabago ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos, si God sa iyo. Amen mga kapatid? Kaya nga po, ang daming seasons ang kailangan para mula nung sumapalataya ka kay Kristo, nagtiwala sa tinapos niyang gawa sa krus at muling pagkabuhay, tapos hanggang sa ikaw ay mag-mature in the process of sanctification, yung sa labas, sa behavior po natin, no po, ay maraming seasons. Now, paano po natin iahalin tulad ng pamumuhay Kristiyano sa paglago ng ani? Punta na tayo sa ating teksto. Okay? From our text, let us now check out Roman numeral number 2, the practices of this law. Saan po natin practicein? Nakita na natin yung mga principles. Malinaw na po mga kapatid. Saan po, ayon dun sa ating teksto, ano yung mga practices of this law of planting and harvesting, mga kapatid? Meron po yung tatlong area. Number 1, in the area of, letter A, financial support. Financial support. Now, maaari po nating ikagulat na ang sinimulang area ni Pablo ay tungkol sa pagsuportang financial. Galatians chapter 6 verse 6 sabi doon, nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Tanong, pakitaas nga po ang inyong kamay if you are receiving instruction in the word of God. Amen. So, yung iba hindi nagtaas ng kamay. So, sorry po kung hindi po kayo nai-instruct in the word of God. Sabi po doon, the one who receives instruction in the Word, should share all good things with their instructor. Alam niyo po ba na puso ni Lord para po sa atin, na kapag binibless po tayo, tayo po ay mambless din? Tingnan po natin yung mga talata para hindi po dito nagsasalita ng wala pong basihan. Ang sabi po ng Romans chapter 15 verse 27, they were happy to do this. Sino po yung they na tinutukoy dyan sa context? Sila po yung mga Gentile Christians sa Achaia and Macedonia. They, the Gentile Christians in Achaia and Macedonia, were happy to do this. Ano yung happy sila na gawin yon? And it was like paying something they owed them. Sino yung them doon? Yung mga Hudyo. Because as non-Jews, sino yung non-Jews? Yung mga Gentile Christians dun sa Achaia and Macedonia, they have been blessed spiritually by the Jews. Sino po ang napagpalang espiritual na mga Hudyo? Si they. Yung mga Hentil. So now, they, sino yun? They, yung mga Hentil na pinagpala spiritually ng mga Hudyo. So now, they should use the material blessings they have to help the Jews. Nakikita po ba natin yung law of planting and harvesting? Amen. Ano po? Bakit? Kasi nga, tinulungan po ng mga Hudyo spiritually yung mga Hentil. Tapos, nung nagkaroon naman po ng material need yung Hentil, sabi naman ng mga material need yung mga Hudyo, sabi naman ng mga Hentil, uy, tulungan naman po natin ang mga Hudyo. Amen? Diba't ang ganda-ganda po niya mga kapatid pag nangyari yan sa loob ng church? May kausap po ba ako? Amen. Ang ganda po niya pag nangyari po yan sa loob ng church na nakikita po natin, uy, si sister, kulay yellow yung tsinelas niya sa kaliwa, kulay red naman yung tsinelas niya sa kanan. Ano po? Tingnan nga po natin yung ating katabi. Ayos naman. Ayos naman. Ayos naman. No? So, walay. Yung example ko pala ay walay. No, pero sinasabi po natin, maging open po tayo dahil gagamitin po tayo ni Lord to bless others. Are you blessed by God? Yes. Blessed po tayo ni God. So pinagpala na po ko ng Diyos. Sapat na yun. Para ako ay maging pagpapala rin sa iba. Tingnan pa rin natin isang talata. 1 Corinthians 9:11, sabi doon, if we have sown, sabi ni Paul, if we have sown spiritual seed among you, tinutukoy niya po dito yung mga Kristiyano taga sa Corinthians, sa Corinto, if we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you?
Kung nakapagtanim kami ng espiritual na binhi sa inyo, malaking bagay ba na umani naman kami ng material na ani mula sa inyo? Law of planting and harvesting po ba yan? Yes. Ano po? Ano pa sabi sa 1 Timothy 5:17-18? The elders who direct the affairs of the church are worthy of double honor. Especially those whose work is preaching and teaching. For the scripture says, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Yung ox daw po na paikot-ikot, no, na naggigiik, meron po yung pagkain sa harap. Bakit? Aba, kasi habang naggigiik siya at napapagod siya, kumakain siya. Kaya sabi ng Word of God, abay, huwag mo naman busalan yung ox. Pag napapagod, o di, bigyan mo ng damo para tuloy-tuloy yung kanyang paggigiik. Ano po? Kaya nga po sa Google, yung kumpanyang Google, di po ba doon sa kumpanyang Google, mga kapatid, ang dami po nilang kantin. Bakit ang dami po nilang kantin? Kasi nga, pag nagutom lang yung worker, pinahahalagahan nila pag nagutom lang yung worker, pwede kumain doon sa kantin. Tapos meron din po sila, mga kapatid, ng mga maliliit na kwartito kung saan pwede ka magpahinga. Wow! Sana all. Pwede kang magpahinga. Bakit nga, kapatid? Kasi sabi po doon ng verse, the worker deserves his wages. Amen? Kung nagtatrabaho ka, do you deserve the wage? Amen, mga kapatid. Kapag ikaw nagtatrabaho, you do not work for nothing. Kinakailangan meron kang kita. Kailangan meron kang trabaho. So ayon sa talatang ito, kalooban po ng Diyos na suportahan po natin yung mga tagapagturo sa atin ng kanyang salita. Yung mga pastor, yung mga ministro. Ano naman ang kinalaman sa spiritual life ng mga kapatiran sa pinansyal na pagsuporta sa pastor? Sabi po sa Amplified Translation, the one who is taught the Word of God is to share all good things with his teacher, contributing to his spiritual and material support. Ano po? So, ano daw po ang isi-share natin sa tagapagturo sa atin ng salita ng Diyos? All good things. Sabay-sabay nga ako natin sabihin. All good things. Alam niyo po, pinapag-aralan ko po ito. Sabi ko, ito ba ay dapat na i-preach ng isang pastor sa kanyang kongregasyon? Siyempre. Kasi meron po mga pastor, ikinahihiya po nilang i-preach ito. Meron din naman mga pastor na mag-iimbita pa ng ibang speaker para sabihin, uy, Brad, kasi sa Sunday kasi Galatians 6, madadaanan kasi yung Galatians 6:6 eh. So pwede ba, para hindi naman lumabas na ako ay mukhang pera, pwede bang ikaw na lang ang magsalita para sa akin at uupo na lamang ako doon? Mga kapatid, ito po ay ipinapangaral unapologetically. Amen mga kapatid? If you are a teacher of the Word of God at ikaw naman ay lumalakad sa gitna ng kalooban ng Diyos, hindi ka dapat mahiya. No? Pag ipinangaral mo ito, dahil ito po ang salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Praise God. No? So, yun po mga kapatid na napakahalaga po ng paalalang ito, lalo na noon sa mga Galatia. Tingnan niyo po. Sa isang environment, balik po tayo sa Galatian Church. Nandun po sila sa isang environment kung saan yung mga Judaizers nagtuturo na po ng mali. Tama, ilang beses na po natin yung pinag-usapan sa pag-aaral po natin ng Galatians. Nagtuturo na po sila ng mali, hinahaluan na po nila yung purong-purong ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ng gawa. Kaya po, mali na po sila. Kaya, dapat sinasabi ni Pablo, o kaya nga, diyan sa Galatian Church, kung meron mang nagtuturo pa ng tama, yun ang suportahan niya. The one who is taught the Word of God, diyan sa Galatian Church. Kung meron pang natitirang pastor at nagtuturo ng tama diyan sa iglesia nyo sa Galatia, suportahan nyo sila. You share all good things to them. Huwag sa Judaizers na mali po ang tinuturo, appreciate your pastors. Ang pag-aaral po mga kapatid at pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos, na 1 oras lang nyo po maririnig dito. 1 hour. Ano po? O si Pastor Rodel? 30 minutes. 35 minutes, 40 minutes. O si Pastor James? 2 oras. No? So yung pong salita ng Diyos, mga kapatid,
na inaral at ipinipreach po dito ng isang oras lang, alam niyo po bang gumugugol po yan ng maraming oras doon sa bahay? Ako po mga kapatid, share ko po sa inyo, pag uwi ko po, kung ako po ay magpipreach sa Sunday, pag uwi ko po ng Sunday, iidlip lang po ako, tapos pag gising ko po, titingnan ko na yung aking pag-aaralan for Sunday. Sa akin po yun, personal po yun. Tapos aaralin ko na po yan, minsan natatapos ko ako Thursday. Minsan pagka talagang masusi yung pag-aaral, minsan Friday. Po, ang haba po ng oras na ginugugol. Sa akin po personally, dinudugtong, kasama po ngayon yung Grace Snippets. Ano po yung Grace Snippets? Yung araw-araw po natin, yung 1 hour, 1 minute and yung 90 seconds lang. Ano po? Kasama din po yun na ginagawaan ng mensahe. Okay? So, hindi po biro ang magpakain ng spiritual na pagkain para lumago po sa biyaya ang mga tupa. Kaya dalangin ko po mga kapatid na nakakatulong po sa inyo yung pinagtututuro ko dito sa harapan. Amen mga kapatid? Kaya dalangin ko na nakaka-bless po sa inyo yung pagtuturo namin ni na Pastor James. Dalangin ko po na nakaka-bless po sa inyo yung ginagawa namin pagtuturo ni na Pastora Jane, ni na Pastor Rodel, ni Pastora Astrid sa youth at ng ating mga cell servants. We just pray na po mga kapatid na yung pong napag-aralan, yung natutunan, yun ay maging pagpapala sa inyo. Kaya po sa totoo lang, hanggat maaari, wala sanang pastor ang dapat pang maghanap ng ibang pagkakakitaan para lang mabuhay ang pamilya niya. Kung siya po ay nasa full-time ministry. At mangyayari lamang po ito kapag alam ng bawat miyembro inside the church ang law of planting and harvesting. Amen mga kapatid? So, may mga exceptions po ba rito? Oo naman. Maging si Pablo po ay naging tent maker pansamantala. Sa Acts chapter 18 verse 3, mababasa po natin yun, hindi na po natin titignan. Ngunit hindi po niya nakita yung sitwasyon niya na normal para sa isang lingkod ng Diyos, para sa isang tagapagturo ng salita ng Diyos. Kaya, in-encourage po niya yung mga mambabasa niya na suportahan po ninyo, Galatians 6:6, suportahan po ninyo yung mga tunay na nagtuturo ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 9, 9-14. Now, it is worth noting that the word share, dun po sa Galatians, should share. Yung pong word na share doon is actually the first word in the Greek text for emphasis. Ano po ibig sabihin ko dyan mga kapatid? Ganyan din ang ginagawa natin sa Tagalog. Halimbawa, na-sample ko na po ito dati pero dahil may mga bisita po tayo, ulitin natin ulit. O kaya baka nakalimutan na natin. Sa Tagalog po mga kapatid, pag sinabi natin, pupunta ako sa palengke. Pwedeng pagkatapos kong pumunta sa palengke, dadaan ako sa... dadaanan pa akong iba. Pupunta ako sa palengke. Pero halimbawang sa palengke lang talaga ako pupunta, uuwi na ako pagkatapos. Anong gagawin ko sa sentence ko? Sa palengke ako pupunta. Yung pong sa palengke na nandoon sa dulo, ilalagay ko sa harap. So yung pupunta ako sa palengke, magiging sa palengke ako pupunta. Ang ibig sabihin na nun, sa palengke lang ako pupunta, wala na akong ibang pupuntahan pa. Kaya nga po yung isang asawa na tinatanong pa yung kanyang asawa, saan ka pupunta? Sa opisina lang. Sa opisina ako pupunta. Ano po? Yun po ang ibig sabihin noong nilalagay sa harap. Yung pong word na share, nandun po sa original Greek, nandun din po siya sa harap. And it is emphasizing yung pong dapat na gawin. And it is in the present imperative. Ibig sabihin ng imperative utos. Ibig sabihin, nung present, hindi past, hindi future, nangyayari ngayon. So therefore, yung sharing, mga kapatid, yung pag-share, it is a continuous, habitual practice. Which necessitates, dahil yan pala ay araw-araw o regular na dapat mong gawin, kinakailangan mo ang dependence upon the Holy Spirit. Bakit tatanungin mo sa Holy Spirit kung ano ang pinagagawa niya sa iyo pagdating sa law of planting and harvesting, lalo na sa pagsuporta sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Kinakausap po ba tayo ng Holy Spirit? Kung kinakausap ka ng Holy Spirit, gawin mo yung pinagagawa sa iyo ng Holy Spirit.
Now, while it is possible, mga kapatid, na yung phrase na all good things, kasama po dun yung pera, mga kapatid, pero naniniwala po tayo that all good things may also include other things. Kasi hindi naman sinabi diyan, share mo yung pera. Hindi. Kasama lang yun. Pero marami pong all good things. Gaya halimbawa ng speaking a kind word doon sa nagsalita. Amen? Nasabi nyo, ay, salamat po, brother. Salamat po, pastor. Sa mensahe ng biyaya na narinig namin, napagpala po ako. Alam niyo po ba, nakakataba ng puso yan? All good things yan. Kasama yan. Texting the person, sending him an email of encouragement. Telling them that you are praying for them. In fact, prayer is more important than money. Amin mga kapatid, ang sabihin mo sa tagapangaral na, pastor, pinapag-pray kita. Blessing po yan mga kapatid. Bakit? Sapagkat minsan marami po ang tingin po sa pastor, matatag, matibay. Bangko Pilipino, subok na matibay. Subok na matatag. No? Hindi po mga kapatid, sapagkat pareho lang po tayong tao. Dumadaan din po ang pastor, ang manggagawa. Saan? Sa pinagdadaanan ninyo. Nako-constipate din po ang pastor. Mga kapatid, no? Yung pinagdadaanan po natin, lahat po tayo doon. Therefore, mga kapatid, if you say, I am praying for you, preacher, I am praying for you, teacher of the word, blessing po yan. That is all good things. Amen, mga kapatid? Providing material things. Ano po? Halimbawa, vitamins. Para nangangayayat yata si pastor. Bigyan natin ng vitamins. Ayan. Ano po? Okay, naikwento ni pastor, parang hindi yata siya nakakatulog pagkagabi. Bigyan natin, no? Ng ano, pukpukin natin ng 45 sa batok para makatulog. Bigyan natin ng pampatulog. Pang-merienda. Pang-ulam. Ano po? Grace book. Aklat para patuloy na natututo si pastor. Dahil pag patuloy na natututo si pastor, sino ang patuloy rin matututo? Tayo. Anything na makapagpapagaang is a good thing para sa isang lingkod ng Diyos. Ito po yung gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid. Marami po kasi sa inyo ngayon ginagawa na to. Okay? Dama po namin. Ako personally, dama ko po. May mga gumagawa po nun sa akin. At dahil po doon, maraming salamat po. Kamsahamnida. Now, ibig po sabihin mga kapatid, pwede na nang gamitin ng mga pastor ang talatang ito para dayain at i-take advantage ng mga miyembro nila na tupa ng Panginoon. Hoy, sabi sa Galatians chapter 6 verse 6, kayo na mga tinuturuan ko, kailangan mag-share kayo ng all good things sa akin. Pwede ba natin kunin yun mga kapatid para dayain, i-take advantage? Hindi po mga kapatid. Amen? Sabihin nyo nga po sa akin, pastor, wag. Wag. No, hindi po. Marami po kasi nagpapastor-pastoran lang. Marami po mga kapatid, ginagawa maliban po ang mag-aral at mangaral. Kaya pag tumayo sa pulpito, ang labnaw ng mensahe. Bakit? Sapagkat hindi nakapag-aral. Bakit hindi nakapag-aral? May ginawang iba. Bakit? Kasi nagpapastor, pastoran lang. Marami po silang ginagawa. Busy po sa maraming aktibidad na wala naman pong kinalaman sa pagpapatatag ng espiritual na pamumuhay ng mga ipinapaalaga sa kanila ni Lord. Lumalabnaw po tuloy yung pangangaral. Meron namang ang interest lang, yumaman. Kahit na yung itinuturo po ay mali ng aral. Malakas ang karisma, kaya marami pong sumusunod sa kanya. Pogi! Magaling magsalita. Po? Parang motivational speaker. Pero, mali naman po, pag pinakinggan mo, sala naman yung sinasabi. Maraming nabobola, pero hindi po ito yung mga ganitong klase ang tinutukoy ni Pablo na dapat suportahan. Ang tinutukoy po niyang dapat suportahan ay pagtaniman ng binhi ay yung mga naglilingkod ng may kasipagan. Yung nangangaral po ng katotohanan. Yung hindi po inaabuso yung mga tupa, yung kawan ng Panginoon. Amen? Sabi nga po natin kay Lord, Lord, salamat po sa protection niyo sa aming church. Amen. Ingatan po tayo ng Panginoon para hindi tayo mapunta doon. Now, sa kabilang banda, hindi lang naman po yung mga pastor at mga ngaral ang posibleng umabuso sa pananalapi.
Alam po ba natin mga kapatid na may mga churches na ginagamit din nila minsan yung salapi, yung love gift kay pastor para i-blackmail si pastor? Alam po ba natin mga kapatid na mayroon po mga churches na bago mag-preach si pastor, kinakailangan dumaan muna sa committee yung kanyang mensahe? Pastor, pa-check lang muna namin yung inyong pong mensahe para ang masabi nyo lang yung gusto naming marinig. Ang katikasin ng aming teeg. Ang gusto lang namin marinig, pastor, yun lang ang inyong ipipreach. So therefore, let us investigate, let us check your message. Ano po? So may mga churches po ginagamit minsan yung love gift ni pastor. No love gift, pastor. Nagugutom na yung pamilya ni pastor. Bakit? Kasi nga, hindi nagpapasakop si pastor. Teka, mensahe ito ng Panginoon. Kaya nangyayari po mga kapatid, magugutom po si baby ni pastor. Ano po, yung kanyang mga anak, magugutom. So, bibigay na lang. Bagay na mali. Pero hindi po dapat siya inilalagay ng kanyang kongregasyon sa ganung kalagayan. Kung saan yung pastor mamamalimos na dahil ginagamit po yung pera para po mga kapatid, i-control si pastor. So, dalawa po mga kapatid, ano po? Si pastor hindi dapat nangungontrol, yung congregation hindi rin dapat. Ang mga pastor ay hindi puppet. Na kontrolado po ng mga kongregasyon at ang kongregasyon naman ay hindi bulsa na dudukutan ni pastor. Magka-partner po sila sa iisang ministry. In fact, the word share in Galatians chapter 6 is the Greek word koinoneo. Ano ibig sabihin po ng koinoneo? To contribute, to impart, to have fellowship with. So ang pastor po mga kapatid ay magtatanim ng spiritual na kayamanan. Ano po yung spiritual na kayamanan? Yung good news. Yung mabuting balita ni Kristo. At the same time, yung mga tupa naman mga kapatid, mag-share ng all good things kay pastor. Ibig sabihin, mag-aalagaan po sila sa isa't isa. Ipapamuhay po nila yung law of planting and harvesting. Amen mga kapatid? Dako po natin mga kapatid, palakpan nga po natin si Jesus. Financial support. Secondly, tingnan po natin yung pangalawang practice, pangalawang area. The practice of this law of planting and harvesting is in the area of faithful sanctification. Faithful sanctification. Sabi po sa verses 7 and 8, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Sa pamagitan po ng mga sinasabi ni Pablo rito, pinabubulaanan po niya, pinasisinungalingan po niya yung akusasyon ng mga kumakalaban sa kanya, ng mga Judaizers. Ano ba yung akusasyon nila? Na ang mabuting balita ng biyaya na dala-dala ni Pablo ay nagtutulak sa mga Kristiyano para lalong magkasala. Di po ba't ganun din sa panahon natin ngayon? Sa kayo nag-a-attend dyan sa Jesus Abundant Life Church? Naku, sa grace na yan. Lalo lang kayong magkakasala pagka nagpasakop kayo sa grace na yan. Kaya nga po, isa sa mga post ko this week ba o last week? Aling grace ba ang nagligtas sa'yo? Aling grace? Yung bang active grace? Yung bang bold grace? Yung bang abundant grace? Kasi yun ang nagligtas sa iyo eh. Kasi ganun si God. Kasi kung ayaw mo pala ng grace na yan, ayaw mo ng active grace, o di doon ka sa lazy grace. Kung ayaw mo pala ng bold grace, di doon ka sa apathetic grace. Grace na walang pakialam. Yung ba ang grace ni God? Hindi po. Mga kapatid, God is bold. God is active. God is abundant. God is overflowing. Yan po yung kanyang grace. Kaya nga po lahat na nanggagaling kay God, yan man ay love, forgiveness, peace, grace, compassion, mercy, lahat po, gaya niya. Di po ba't yung gawa mo, kapatid, ay representative mo? Amen, mga kapatid. Kaya nga yung iba sasabihin nila, alam mo, ang gumawa niyan si Kwan. Bakit? Kasi nakita pa lang nila yung gawa mo, hindi naman nila nakita na ikaw ang gumawa, pero sasabihin nila, ang gumawa niyan si ano. Why? Because your work represents you. Ganon din si God.
If God is good, lahat ng lalabas sa Kanya, good. If God is holy, lahat ng lalabas sa Kanya, holy. If God is giving, if God is generous, lahat lalabas yun sa Kanyang pag-uugali. Kaya nga po tayo naligtas. Amen mga kapatid? Tignan mo yung katabi mo, yung itsurang yan. Tignan niyo po ako mga kapatid, yung itsurang yan, niligtas ni Lord. Bakit? Biyaya. Kung alam lang ng iba kung sino ka at kung sila ang Diyos, baka hindi ka nila iligtas. Pero si God, alam niya kung sino tayo. Kaya nga sabi po dun sa awit, di po ba ano inawit natin? Alam niyo na yung flaws ko, alam niyo na yung aking imperfections, but you still considered me your friend. What a beautiful Savior we have in Jesus. Palakpakan nga po natin si Jesus. Amen. Kabalikta rin po mga kapatid dito, mga kapatid. Ang mga taong iniligtas na ng biyaya ng Diyos, meron na po silang kapangyarihan mula sa Holy Spirit. Amen? Alam na po natin, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, at muling pagkabuhay, ginawa na po tayo mga bagong nilalang ni God. You are a new creation in Christ. 2 Corinthians 5:17. Meron ka ng bagong pusong masunurin, hindi ka na rebelde. Amen mga kapatid? So paano ka magkakasala pag nasa ilalim ka ng grace? Ganyan ka na. Bagong nilalang ka na, meron ka ng bagong pusong masunurin, tapos ito pong bagong pusong masunurin, in love kay Jesus. Paano kang magkakasala kung ang heart mo loves Jesus with an undying love? Ephesians chapter 6 verse 24. Kaya nga po napakahalaga na inaaral. Permanente na po itong mga katotohanan ito, kaya hindi po tayo nagpupursigi para maging banal. Banal na po tayo, kaya normal na po at natural na lumakad na po tayo at kumilos na may kabanalan. Tingnan niyo po sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15. Mula po sa New American Standard Bible. But like the Holy One who called you, be yourselves holy also in all your what? Behavior. Holy ka na ba? Oo. So sabi ni God, tinawag ka na ng Holy God. Ngayon, gawin mo na. Be now holy in all your behavior. Baliktad tayo nung wala pa tayo sa grace. Bakit? Sabagat tayo, nagsusumikap po tayo, nagpupursigi po tayo, na maging mabuti. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto natin na maging mabuti, tapos umaasa tayo, pag ginawa ko ito, in the hope na maging holy ako. Baliktad sa grace. Sabi ni Jesus, mabaguhin kita, bibigyan kita ng bagong puso. Tapos pagka ikaw ay bago na, at ikaw ay holy na, ikaw ay righteous na, then gagawin mo, lalakad ka na lang in holiness because that is already who you are. Amen mga kapatid, palakpakan po natin si Lord. So basahin nga po natin ito, sabay-sabay. Holy na ako, kaya magbibehave na ako in holiness. Amen? Ano na identity mo? Holy ka na. Righteous ka na. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 24. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, now we are holy and righteous. So, meron po ba mga kapatid, kinikilos pa tayo na hindi pa rin sumasakto dun sa pagiging holy and righteous natin? Oo, kaya nga tayo nagre-renew ng mind. Kaya tayo nag-iisip, kaya po tayo nag-aaral para makita po natin, ito na pala ako. So therefore, lalakaran ko na ito. Meron pong dalawang bukid, mga kapatid, na pwede po nating pagtamnan. Ayon po sa ating talata. Ano po yun? Yung bukid po ng flesh, the field of the Spirit. The field of the flesh and the field of the Spirit. Dito po gumagana yung law of planting and harvesting at tayo po ang magdidesisyon kung saan tayo magtatanim. Tandaan po natin mga kapatid na pag-aralan na po natin in the past na sino ang kakampi natin? Holy Spirit o sin? Holy Spirit. Sino kakampi natin? Holy Spirit o flesh? Holy Spirit. Sino kakampi natin? Holy Spirit o the world? Holy Spirit. So malinaw po mga kapatid, ang katim po natin mga kapatid ay ang Holy Spirit. At tayo po champion na, hindi po kinakailangan first round, second round, third round. Amen mga kapatid, sabihin sa kapatid mo, champion ka na. Dahil kakampi mo ang Holy Spirit. Hindi po natin kakampi ang flesh. Kaya lang, ito na, kaya lang, pag hindi ka nagre-renew ng mind, tapos hindi ka nagpapasakop sa Diyos,
titigas ang ulo mo, makakapagtanim ka in the flesh. Pinag-aralan na po natin yan, Galatians 5:19-21. Ano mangyayari? You will live without regard for the things of God. Ano mangyayari mga kapatid? When we sow, nagtanim po tayo doon po sa field ng flesh, we will trust in ourselves. Magtatrust po tayo sa ating mga sariling abilities. Magtatrust po tayo sa ating mga sariling kakayanan. At pagkaunawa sa mga bagay-bagay. Mamumuhay po tayo batay sa ating earthly experience. Ano po yung earthly experience? What we see and hear and touch. Yun na po ang magdidikta sa atin. Ano po? Dahil hindi na tayo makikinig kay God. We will live for short-term satisfaction. Kahit na hindi ito kalooban ng Diyos, masarap Ito gagawin ko na. Anong ginagawa mo? Nagtatanim ka ngayon in the flesh. Pinapatulan mo si sin. Pumapatol ka ngayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sabi ng talata, destruction daw po ang aanihin natin pag nagtanim po tayo dito. Another word for destruction, decay, corruption, decomposition. May nakita na po ba kayo mga kapatid na butterfly na gumagapang? Butterfly na gumagapang? Wala pa ako nakitang butterfly na gumagapang. Pag makakausap mo lang yung butterfly, nakita mo siyang gumapang, ano sabihin mo sa kanya? Hoy! Ano ka naman yan? Ano ba yan? Abay, may pakpak ka na. Pag gumagapang ka pa rin. Ang wala pong butterfly, mga kapatid, nababalik sa luma niyang pagkatao. Hindi naman pala siya tao. Sa luma niyang personalidad. Sa lumang siya. Wala po. Ang butterfly, dati caterpillar. Pero pag naging butterfly na, lilipad na. Ikaw, kapatid, ay dating makasalanan. At hindi ka na ngayon gumagapang na makasalanan. Ikaw ay pinabanal ng Diyos. Kaya, lipad! Darna, lipad! Lipad ka na! Mga kapatid? Kaya ngayon, when the world presents something to you, sabi mo, hindi na yan para sa akin. You are not worthy of my attention. Mga kapatid? Kung meron nang lalandi-landi sa'yo sa text, masasabihin sa'yo, ay, kumain ka na. Ano mo naman? Ano naman? Masasabihin mo, ba't kilala ka kita? Close ba tayo? No, bakit? Sapagat hindi ka na para dyan sa ganyang uri ng pamumuhay. Amen mga kapatid? You are now a butterfly, fly away. Hallelujah! Amen? And ikaw ay lilipad. Bakit? Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus. Ginawa ka na niyang holy, banal, hindi na ito para sa iyo. Sin is no longer for you. The flesh is no longer for you. This world is no longer for you. In fact, napag-aralan na po natin, hindi po tayo taga-sanlibutan ito. Tayo po ay taga-langit. Amen? Iniintay na lang natin yung flight natin Amen? Pag dumating po si Jesus Christ, susunduin niya na po tayo. Kaya huwag po tayo masyado nagkakakapit sa sanlibutang ito, mga kapatid. Huwag po tayo masyado nagkakagat sa mga pauso ng sanlibutang ito. Bakit? Sapagkat may magandang plano po si Jesus Christ kaysa sa atin. Well, habang hindi pa siya dumadating, sige, i-enjoy mo lang mga kapatid yung buhay mo. Mag-share ka ng gospel, mag-akay ka pa sa Panginoon, pero tandaan mo kapatid, hindi ka taga rito. Ikaw ay taga-langit. Hallelujah! Praise God! Kaya nga mahalaga, nagre-renew po tayo ng isip po natin. Para pag nandyan na po yung dalawang klase ng bukid, alam na natin, hindi ako magtatanim dito sa flesh. Dito ako magtatanim sa field of the Holy Spirit. Ano ba magtanim sa field ng Holy Spirit? When you sow to the Spirit, when you walk by the Spirit, you look to the Lord for your supply. Amen mga kapatid. Paano mo nalalaman na sa Espiritu ka nagtatanim? Kasi nakatingin ka lang sa Panginoon. Hindi ka nagpaparinig. Naikwento ko na sa inyo mga kapatid, yung pastor na dati, gusto niya ng relo, pero walang relo. Ano sabi niya? Ang ganda ng relo ko. Saan niya sinabi? Sa congregation. Wala siyang suot na relo, pero sabi niya, ang ganda ng relo ko. Di syempre, ano sabi ng mga tao? Wawa naman si pastor, walang relo. Nakailang relo kaya siya? You see mga kapatid, when you walk in the Spirit, kay Lord ka lang magpaparinig. Amen mga kapatid?
Kay God lang tayo magsabi, Lord, kailangan po ng pamilya namin ito. Lord, kailangan ko po ito. Thank you, Lord, na ikaw po magsusupply ng aming pangangailangan. Higit pa sa aming mga panalangin. More than all we ask or dare to dream. Even beyond our prayers. Even beyond our desires and hopes and thoughts and dreams. Ikaw po ang tutugon. And God will answer your prayers. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa Kanya lang po tayo. Ano po? Sa Kanya ka lang magsasabi. And syempre, pag nagre-renew ka ng mind mo, kapatid, malaki ang maitutulong pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Kasi nga, nandyan nga po yung yung treasure. Marami na po tayong napulot sa sanlibutang ito. Mga basura po yan. Yan po nagpapatakbo ng isip natin. Ang destiny po natin, mga kapatid, ay sunod-sunod lang na decision. Kaya ka umabot sa ganyang kalalagayan ay dahil sa mga sunod-sunod mong pagdidesisyon. At kung yung mga sunod-sunod mong pagdidesisyon, hindi nakabatay sa salita ng Diyos, kundi nakabatay sa takbo ng sanlibutang ito, mapapahamak ka, sabi ng salita ng Diyos, destruction. Kaya ngayong balikta rin po natin, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? And so sometimes I miss the times na nakakapagbuklat pa tayo ng Bible sa church. Na bawat isang Kristiyano may dalang Bible. Na makakakita ka ng mga Bible na gulagulanit na dahil ginamit. Kasi sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, nasa cellphone na. Makibukas po kayo sa akin, sa Galatians. Uy, may notification. Hindi ka napunta sa Galatians. Napunta ka sa notification. Kasi nga, ang daming laman po yan. Pero kung Bible lang, yung dating ginagawa, yung hard copy, ano po? Abay, nagbubuklat po tayo. Ang sarap-sarap yung tunog ng... Pakibukas po kayo sa akin sa Galatians chapter 6, verses 6 to 10. Yung nagbubukas, yung nagbubukas na yun. Tapos yung amoy nung bagong biling Bible. Yung amoy imprenta pa. Tapos may mga members na may dalang pang dermatograph. Yellow, no pink, nakalagay sa tenga. Nagmamarka, nagno-notes. Pero ngayon, well, siyempre, yung panahon kasi natin nag-move on na mga kapatid. But, mga kapatid, kung ano man yung kaparaanan natin ngayon, please do not lose yung thirst na magbasa at mag-aral pa rin ng salita ng Diyos. Hindi ka na nauuhaw kay Jesus. Kaya ka nauuhaw sa pagbabasa ngayon at pag-aaral ng salita ng Diyos kasi gusto mong makita kung ano ang ginawa ni Kristo doon sa krus para sa'yo, kung paano kang pinagpala. Kaya magbubuklat ako ng salita ng Diyos. Kaya mananalangin ako, gusto ko nang kausapin ang Diyos na ito kasi hindi niya ako pinipilit mag-pray. Amen, mga kapatid? Kasi hindi niya ako binubomba. Dapat 1 hour ka nagpe-pray. Bakit ka mo 1 hour ka nagpe-pray? Kasi sina Pedro, tsaka sina Juan, sila ay 1 hour nagpray. Kaya ngayon dapat 1 hour ka nagpray. No, mga kapatid. Under grace, lagi kang kinakausap ni God. Hindi natatapos ang pananalangin mo, kapatid. Hindi ka nga lang nakaluhod. Amen, mga kapatid? Kaya mamaya paglabas doon, yung mga walang sasakyan dito, paglabas doon, nagpe-pray na yan. Lord, salamat po sa favor. Thank you po sa jeep. Lord God. Ano ginagawa mo? You are praying. And that is a beautiful, ang gandang relasyon sa Diyos. Amen, mga kapatid? Ikaw ba nakikipag-appoint ka pa sa tatay, sa nanay mo? Tay, may sasabihin nga po pala ako sa inyo mamaya. Anong oras po kayo pwedeng kausapin? Sabi ng tatay mo, 3:00 na madaling araw. Bakit? Bakit ganun, mga kapatid? Kasi we do this with God. Sasabihin nila, dapat pag nag-pray ka, 3 in the morning. Bakit? Bakit 3 in the morning? Katutulog ko lang ng 2. Mga kapatid, under grace, we are free. Amen, mga kapatid? Linawin ko, we are not free to sin. We are free from sin. Sige mo sa katabi mo, alaya ka na. Pero naman, nakatira sa'yo si Jesus eh. Amen, mga kapatid? Kaya hindi ka na dinidiktahan. Kung tunay kang sumampalataya kay Kristo, lagi kayo nag-uusap. Kaya nga pag nagpe-pray tayo, lagi kong biro, pag nagpe-pray tayo, yumuyuko tayo, mga kapatid. Ba't tayo yumuyuko? Kasi kausap ko yung nandun sa loob. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Kaya makakatulong po, mga kapatid, sa pagre-renew natin ng mind. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Nananalangin.
Nakikipag-fellowship sa ibang Kristiyano sapagkat meron silang alam na hindi mo alam. Tapos meron ka namang alam na hindi rin nila alam, kaya pag shinare mo, lalakas sila. Amen mga kapatid? Minsan pag kinakatamaran po natin makipagkwentuhan kasi nga ang init, dito na lang ako sa kwarto ko. Online na lang tayo. Na po? Pero iba rin kasi yung nag-akap kayo kahit pareho kayong pawis. At pareho kayong may amoy. Amen mga kapatid? Iba yun. Kaya ang sarap-sarap po mga kapatid, nakakapagbigay ng paglagoy. Now, sinasabi po natin, ito pong mga tinatawag nilang spiritual disciplines, hindi po ito makakapaglapit sa iyo sa Diyos. Kasi sinasabi po ng ibang pastor, sige, magbasa ka ng salita ng Diyos para mapalapit ka sa Diyos. Mga kapatid, hindi ka mapapalapit sa Diyos ng bagay na ginagawa mo. Ang naglapit sa iyo sa Diyos, si Kristo. Yung dugo niya. Ephesians chapter 2, verse 13. So it is not about you, it is about Jesus. We who were far away were brought near. Are you near? Yes. Have you been brought near? So anong kalagayan mo? Far o near? Near. O di near? Nakapagbasa ka ng salita ng Diyos. Hindi ka nakapagbasa. Are you still near? Yes. Yes. It does not change. Naka-attend ka ng Sunday, tapos nung susunod na Sunday, hindi ka naka-attend. Are you still near? Yes. Yes. Ang sarap kasi sa biyayaan ng Diyos eh. Hindi tungkol sa iyo, sa gagawin mo, hindi ikaw ang bida lang. Jesus. The finished work of Jesus on the cross. Lastly, mga kapatid, fruitful service. Nakita na po natin, law of planting and harvesting sa financial support. Yung faithful sanctification po natin. Ito naman, fruitful service sa paglilingkod. Sabi po sa verse 9 and 10, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Sa totoo lang, nakakapagod din po mag-serve. Sa totoo lang. Nakakapagod din po yung maglingkod sa ubasan ng Panginoon. Maging yung mga taga-Galacia, nakaramdam po siguro sila ng pagod. Bakit? Kasi matapos po nilang marinig yung tunay na mensahe ng biyaya, ito naman, nakarinig naman po sila ng peking mensahe mula sa Judaizers. Kaya sabi nila, saan ba talaga? Yung dala ni Pablo, itong dala nito, pinagpipilitan itong mga Judaizers na ito, na ang biyaya dapat dugtungan pa ng gawa. At dahil po doon, sa halip na mapabilis yung paglago ng church, bumagal. Sabi ng mga Galatians, pagod naman. Ano ba talaga, kuya? Lahat po tayo nakakadama ng discouragement. Wala pong magsasabi nito, lagi ako matatag. Lahat po tayo nakakadama ng discouragement kapag walang nakapansin sa ating paglilingkod at pagtulong. Kapag nakita po natin na tinatayuan at pinapalakpakan mga kapatid, yung mga taong sikat ngayon, pero bukas laos na. Tapos tayo hindi napapansin kahit na tuloy-tuloy naman. Kaya lang, tahimik nga lang yung paglilingkod mo. Walang nakakapansin. Tanging Diyos lang yung nakakakita ng paglilingkod mo. Tanging Diyos lang nakakaalam. Yung pangangaral ng Ebanghelyo ng biyaya, yung pagtulong sa mga may problema, nangangailangan, yung pagbubuluntaryo po natin ng ating panahon at lakas para sa mga kapatiran at marami pang iba. Lahat ng ito mga kapatid, minsan kinapapaguran natin. Lalo na't wala man lang tayong natatanggap na topic sa balikat. O kaya, wala man lang tayong naririnig na encouragement and affirmation. You see, Paul encourages the Galatians, pati na rin po tayo ngayon, pinag-aaralan natin to remember the law of planting and harvesting. We will harvest. Sabi nga po natin, I will harvest. Pero nakita natin kanina, but in a different season. Maaring hindi natin agad nakikita yung mga resulta ng mga ginagawa natin para sa pangalan ng Panginoon. Mother's Day nga pala ngayon. Pakitayo nga po yung lahat ng nanay. Pakitayo po yung lahat ng mothers. Minsan sinasabi natin, ino-honor lang natin yung mothers natin pagka Mother's Day. Meron nga pong pinost ng isang araw, kahapon pa yun, isang araw, picture siya, yung nanay nasa gitna ng sofa, nandun lahat yung mga anak niya, kumukuha lahat ng selfie sa nanay nila kasi Mother's Day. Pero pag ibang araw, mag-isa lang yung nanay sa sofa. Nakaupo.
Mga nanay, blessing po kayo sa ating pamilya. Hindi po namin alam kung ano mangyayari sa ating pamilya kapag wala po yung nanay. Si Mahal nga po, umalis lang po ng nagpunta po sa Thailand. Dahil mayroon po silang writer's workshop doon. Umalis lang. Ang gulo ng aming pong lababo. Pero sa tingin ko maayos. Sa tingin ko maayos, pero may ibang dating pag hinipo ng nanay. Pero sometimes yung pagiging nanay, nakakapagod, no? Lalo na kung nandun pa lang po kayo, mga kapatid, sa mga panahon, yung mga batang nanay dito, mga sa panahon na kinakailangan mong gumising ng maaga. Lalo na kapag wala ka namang kita. Lalo na kung ikaw ay nag-iisa lang pala. Na wala kang kasama. Na ikaw ay single mother. Pero salamat po sa Panginoon. Pinapangako po ng Panginoon, mga kapatid, mga nanay. Aani po kayo. Aani po kayo, mga kapatid. You are going to harvest. In fact, yung iba po sa inyo ngayon, umaani na. Amen, mga kapatid? Yung iba po sa inyo ngayon, dati iniisip-isip mo, dati pinalalaki ko lang to. Ngayon, ako na nililibre. Dati binibilang ko lang to ng panty. Ngayon, ako na binibilhan. Ako na tinatanong, ano size? Bakit, mga kapatid? Umaani ka na. Kaya sabi mo sa kapwa mo, nanay, huwag kang susuko. Kaya mo yan sa biyaya ng Panginoon. Pastor James, may I call you now, mga kapatid? Kapatid, would you please pray for the mothers? Sa halip na mamaya pa, let us be led by the Spirit. Mag-pray po natin yung mga nanay. Yung mga hindi po nanay, i-lay hands niyo po yung mga katabi niyo nanay. Mothers, we are honored by your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. How you have shown us how great your love for us, Panginoon. Yung pag-ibig mo na pinadama mo sa amin, we felt, and yung pag-ibig mo na ito, Lord God, nag-manifest sa amin through these mothers, Lord God. Sa pamamagitan ng mga nanay na ito, Panginoon, na ginamit mo upang ipadama ang pagmamahal mo, ang mga kamay mo, ang pag-iingat mo, ang pag-aaruga mo, ang paghaplos mo, ang paglilinis mo, ang paghugas mo, ang pagpapakain mo, ang pag-akay, ang pagdisiplina mo, ang mainit na palad po, Panginoon, ng pagmamahal ay pinadama mo sa amin sa pamamagitan ng mga mother na ito. At kami, Lord God, ay patuloy na nagpapasalamat po, Panginoon, sa very precious sila sa buhay namin. Kami na may mga ina pa, especially, Lord God, nakasama namin ng mga mother namin ngayon. Lord God, truly, this day is a very special day para sa amin lahat. Na kami nakapag-celebrate. Meron po mga anak na wala ng magulang, wala ng ina na pwede pasalamatan. Kami meron pa. May chance pa kami para magpasalamat. May chance pa kami para magpadama ng pagmamahal. Meron naman mga gulang na wala ng mga anak. For them, Lord God, na matanggap at marinig ang pagpapasalamat. Ikaw naman, Panginoon, ang patuloy na magpapasalamat. Pinakikita, Lord God, kung gaano, how they have worked so faithfully sa buhay ng bawat isa. Truly, Lord God, hindi perfect ang mga magulang namin, hindi perfect ang mga mother namin. Pero sa pamamagitan mo, sa biyaya mo po, Panginoon, we felt the perfect love of God po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga mother na ito. Patuloy kami po, Panginoon, na titingin sa bukas namin na may pag-asa na patuloy na magiging malalim, mainit, at malapit ang mga puso namin sa bawat isa. Sa may mga anak na may sama ng loob sa magulang, Lord God, ito po mga sama ng loob na ipinalitan mo na ng kagalakan. Sa mga ina naman na may tampo sa kanilang mga anak, salamat, Lord God, na mga tampong ito pinalitan mo na ng mainit na pagmamahal. Thank you, Lord God, sa mahaba pang panahon, patuloy kami magsasama. Kung may mga magulang kami na may sakit at karamdaman, I know, Lord God, that this is the opportunity para naman may padama namin ang pagmamahal sa kanila. May panalangin sila at makita ang himala mo sa buhay nila, O Panginoon. Thank you for sustaining us, O Panginoon, sustaining the mothers, O Panginoon. For giving them wisdom, for giving them intellect, knowledge, Lord God, most especially the gift of the Spirit po, Panginoon, love,
patience, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, self-control po, Panginoon. Thank you, Lord God, for all of this. At Lord, kulang po ang aming panalangin. Ikaw po ang patuloy na magpapakita, mangungusap sa kanila, tatapik sa kanilang balikat po, Panginoon. Sa maghapong ito, sa mga araw pang darating, Lord God, as we continue to walk in the Spirit, may your Spirit, Lord God, show us how truly great your love for all of us. Kaya salamat po, Panginoon. You deserve the highest glory for them. You deserve the highest honor. We thank you for our mothers, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Praise God. Thank you, Pastor James. Makikipo na po tayo. Tapusin po natin yung message. Praise God. Kaya po ini-encourage po tayo ng salita ng Diyos na magtanim. May mga magsasabing na-encourage daw po sila sa ministry natin o sa mensaheng ating na-share sa cell. Maaaring makita po natin yung mga ngiti ng mga mukha ng isang pamilyang natulungan po natin. Nabigyan po natin ng kanilang pangangailangan. Pwede rin po tayong magalak dahil nagkaayos po yung mag-asawang kilala po natin kasi nagpayo tayo. No? Nagtanim tayo, nag-serve tayo. May mga resulta, mga kapatid, na nakikita natin. Pero alam nyo ba, may mga resulta ng ginagawa mo ngayon na hindi mo na makikita. May mga resulta ng ginagawa mo ngayon, kapatid, na matagal mong makikita. Gaya halimbawa, yung mga nagtuturo sa children ministry. Pakitaas nga pong kamay, even ng mga teachers, even sa secular. Pakitaas pong kamay. Yung mga teachers natin sa labas. Amen. If you are a teacher inside the church o sa labas man, matagal mong makikita yung bunga ng iyong pagtuturo. Naalala ko po noon, noong 1998 yata, nag-involve po ako sa pagtuturo ng music sa Joshua Generation School of Music. Pero po ako tinuruan doon, isa sa mga naging estudyante ko, si Kat. Hindi po si Laos, si Kat. Kat ang pangalan po niya. Pag nag-aaral po kami, tapos pagkatapos po namin mag-aral, sinisharean ko po siya ng gospel. Nakaabot pa ako sa bahay nila, nasharean ko yung mga magulang niya, tsaka yung kapatid niya. Tapos pagkatapos hindi na kami nagkita. Alam niyo po, this year lang, binati niya po ako ng birthday ko. Sabi niya, Pastor, yung tinuro mo sa akin, hindi ko po binitawan. Nagpapatuloy pa rin po ako hanggang ngayon. Napakamot po ako ng ulo. Sabi ko, Lord, grabe naman yung biyaya mo, no? Yung tinanim ko noon, di ko naman alam yun. Nalimutan ko na nga. Pero, nagpatuloy. Mga kapatid, meron po kayong itinanim noon na hindi nyo na nalaman kung ano nangyari. At kung pareho kayong naligtas, may aakap sa'yo sa langit at sabihin niya, ako yung siniran mo ng gospel, ako yung binahaginan mo ng salita ng Diyos. Salamat. Tanging langit na lamang pong magsasabi nung naging bunga ng mabuting ginawa mo habang ikaw ay nandito sa lupa. That is why, sabi ng verse po natin, that is why as we have opportunity, gawan daw po natin ang kabutihan ng lahat ng tao. Ang susi po din, mga kapatid, opportunity. As we have opportunity. Kasi may pantulong ka naman. Ang kailangan na lang, oportunidad. At lalo raw tayong gumawa ng mabuti sa mga nasa loob ng pamilya ng Diyos. Ibig sabihin, inside the church. Gawan po natin ang lahat ng tao, ng mabuti ang lahat ng tao, kaya binubudol man tayo niyan o hindi. Kaya niloloko man tayo o hindi. Sila nang bahala rin sa harap ni Lord. Pero ang mahalaga, maayos yung relationship natin kay God at nakapakinig tayo sa Kanya na pagpapalain natin at gagawa ng mabuting tao. Maaring maghintay tayo ng matagal bago natin makita yung kabuuang ani ng itinanim natin sa buhay na ito, ngunit makikita natin ito in another season. So let us not give up, mga kapatid. The Lord knows our work and He's causing our seeds of service to bear fruit by His grace and for His glory alone. Take away. Ano iuwi natin, mga kapatid? By God's grace, sabay-sabay nga natin sabihin, I will plant good seeds and I will harvest in due season for His glory. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Ang iyong salita ay buhay.
Naisulat po ito 1,000 taon na, pero pinag-aaralan namin ngayon. At pag pinag-aralan namin, nakakakita po kami ng application para sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, ikaw ang aming guro. Thank you, Lord. Ikaw ang aming kaligtasan, Jesus. O Diyos, ikaw ang aming Ama. Pakikalong po kami at pakiakap, lalo na yung mga nanay ngayon sa kanilang special na araw. We thank you, O Lord God, na patuloy kang magliligtas. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon, anong oras mo man pinanonood ito, sumampalataya ka kay Kristo. Magtiwala ka sa tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako ay isang makasalanan. Salamat po sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad mo ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo ngayon. Nagtitiwala sa tinapos mong gawa sa krus at muling pagkabuhay. Ako ngayon ay ligtas, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa iyong mayamang biyaya. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Ihanda po natin ang ating mga puso, mga kapatid.